Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol sa commodities na negosyo. Paano kumikita ang commodities at ano ang commodities mga kanegosyo? Ang example nito sa inyo, ang bibigay kong example sa inyo ay kalamansi mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko. Sigurado marami ka matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na at milyon-milyon yung puhunan mo dyan, pwede mong pasukin yung negosyong commodities. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita ang commodities na negosyo tulad na lang ng kalamansi mga kanegosyo? Ang commodities na negosyo, ito yung mga pangunahing pangailangan ng tao mga kanegosyo. At basta may limpak-limpak kang puhunan, pwede kang pumasok sa negosyong commodities. Halimbawa na lang, kalamansi mga kanegosyo ay isang uri ng commodities. Hindi ka basta-basta makapag-mark up ng malaki sa commodities na produkto tulad ng kalamansi. Dahil may price range na tinatalaga yung gobyerno natin. At hindi ka basta-basta na sabi mo yung isang supot na yan ng kalamansi, bebenta ko ng 70 pesos yan. Pero ang bilihan lang sa merkado niyan 10 piso. Doon mga kanegosyo at walang consumer or customer na bibili sa inyan, pwede ka pang ireklamo sa DTI at ipasara yung negosyo mo. Dahil sa overprice mong pagbebenta ng commodities. Sa commodities na negosyo, ito yung mga na hindi ka makapag-markup ng malaki. Dahil ito yung mga pangunahing tulad ng pangailangan ng tao tulad ng tubig, yung mga nagtitinda ng mineral water, mga nagsusupply sa inyo ng mineral water, yung bigasan, harina. Yan yung mga uri ng commodities na negosyo na kung saan hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki. Although basta may milyon-milyon kang puhunan or kahit hindi naman milyon, basta may malaki kang puhunan, pwede kang pumasok sa commodities na negosyo. Ang problema lang dyan sa mga kalamansi na yan, kailangan mo siyang maibenta agad. Kasi possible na pwede siya mabulok. At isa din sa mga problema sa commodities na negosyo, hindi lang ikaw yung hindi lang ikaw yung may puhunan na kayang pumasok sa commodities. Ibig sabihin, marami kayo dyan. So, automatic magkakaroon yan ng price war. At connection na rin. So, hindi porket may pera ka mga kanegosyo, hindi ka na malulugi sa commodities na negosyo. Yun nga, kapag nabulukan ka ng produkto, possible, lugi yan. Kailangan ma-dispatch siya agad. Kasi yun yung mga nabubulok eh. Kaya bilang negosyante mga kanegosyo, ang maipapayo ko sa inyo, kayo yung gumawa ng sarili nyong produkto, kayo yung nag-create, tatakan nyo, kahit kopyahin nyo lang. Tatakan nyo kahit itong polo na to, halimbawa bench yung tatak neto, gayahin nyo lang, gayahin nyo yung design, gayahin nyo yung paano siya yung pagkakagawa, tatakan nyo ng Boss Jepoy halimbawa na brand. Pwede nyo nang ibenta at pwede kayo makapag-markup ng malaki dahil sarili nyong produkto at sarili nyong brand. Basta nasa community kayo ng may pera at bentahan nyo sila ng depende sa pangangailangan nila. At ikaw yung nag-create ng sarili mong produkto, doon pwede ka makapag-markup ng malaki. Ikaw yung nag-create ng pagkain, ng recipe ng fried chicken, pwede yun. Dahil sa sobrang lupit, sobrang sarap nung ginawa mong fried chicken, pwede ka makapag-markup ng malaki. At nasa community ka ng may pera. Ayun yung mga sample ko sa inyo mga kanegosyo. Or ikaw yung nag-compose ng sarili mong kanta. Yung ikaw yung nag-create mga kanegosyo, doon ka makakapag-markup ng malaki. Although pwede kang pumasok sa commodities na negosyo, pero kailangan mo dyan ng malaking pera. Kung paano kung wala kang ganong kalaking pera? Ganon kumikita ang commodities na negosyo.
At siyempre, ikaw yung nag-create, focus in one, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, applyan natin yan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Isa lang sa mga yon. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo naman ako, subscribe ka na rin sa akin, comment ka lang, sabihin mo kalamansi. Gusto ko malaman yung tumatapos ng video ko. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.